Kasi kami nagsimula, sumasama na kami sa doktor. Pare-parehas ang lecture niya sa mga non-Muslim. Pare-parehas. Siyempre, iba't iba yung sitwasyon. Pero pare-parehas. Minsan, hindi siya umaten. Ano na yung mga Pilipino? Dahil sa alam na namin yung ile-lecture niya, na-memorize na namin, nandun kami palagi, sinubukan naming ipaliwanag yung Islam batay sa kanyang pamamaraan. At may nag-Muslim. At itong nag-Muslim na ito, naging propagator. Subhanallah. Nakita nyo? So yes, ang Allah ang siyang nagbibigay ng hikmah, taufik at hidayah. Gawin lang natin ang lahat ng ating kaparaanan para ito ay magawa natin. Nasusundan niyo yung pamamaraan ng pagkapaliwanag? Okay lang. Okay? Kaya ito yung parang pinili naming mga hakbangin kung ano yung nasa mentalidad ng mga non-Muslim. Okay? Ano ang mentalidad ng non-Muslim? Ang kanilang pananaw sa Islam, sila ang nasa tama, ang mga Muslim ay nasa kamalian. Kasi kung alam nilang tama ang Islam, wala nang magpapaliwanag ng Islam, lahat ito ay yayakapin nila. Paano mo babaguhin ang isang mali na sa pananaw nila ay tama? Hindi siya ganun kasimple. Okay? Pangalawa, very strong ang family ties ng mga Pilipino. Minsan may kasabihang, ito na yung kinagista namin. Sino nagsabi nung kahapon? Ito na yung kinagista namin, dito na rin yung mamamatay, parang gano'n yung kahulugan. Yes, meron nagsabi kagabi noon. Yes. Merong, gusto niyo ipaliwanag ko paano sasagutin yung ginawa naming sagot na nag-Muslim yung tao? Dito sa Saudi Arabia, pumunta kami sa isang compound, tapos merong isa, siguro kagagaling niya lang sa trabaho, pagod siya. Nung narinig niya nagpapaliwanag kami, sabi niya, ito na yung kinagistan namin. Dito na rin kayo mamamatay. Blag! Sinarado niya yung pinto. Okay? So, siyempre, nandun yung mga tao. Then, after that, nagbihis lang pala siya. Pagkatapos ay, ibig sabihin, bumalik siya para makinig. Sabi ko sa kanya, Subhanallah, bakit tayo nag-abroad? Kung ang ating panuntunan sa ating buhay ay manatili na lamang tayo sa ating kinagisnan. Kung sakali ba na ang nanay mo ay isang tendera at ang tatay mo ay isang basurero, sasabihin ba ng mga magulang mo, anak, huwag ka na mag-aral. Kasi ito na yung kinagisnan natin eh. Hayaan mo na lang tayong mamatay sa ano man yung kinagisnan natin. Sasabihin ba ito ng mga magulang natin? O bagkos ay sasabihin ng mga magulang natin, anak, mag-aral ka para maitaguyod bang pamilya mo, mag-abroad ka para makapag-aral sila, magkaroon kayo ng magandang pamilya. Kung nagagawa natin na baguhin kung ano yung kinagisnan natin, paano pa kaya ang kaligtasan patungo sa kabilang buhay? Na ang pinag-uusapan natin dito ay magpakailanman na mananatili sa paraiso o di kaya sa impyernong apoy sa mga yaong tumanggi at nagbataas. Pagkatapos na ay nagsyahada siya. Nakuha nyo? So binabasa natin yung puso nila. Okay? At pagkatapos nagsasalita tayo ng sincere sa ating pagkatao. Kaya bago ka magdaawa, Subhanallah, bago ka magdaawa, alisin mo muna yung harang. Huwag kang magpapaliwanag ng Islam kaagad. Kasi ang Islam napakaganda. Wala kang aayawan sa Islam. Napakaganda ng Islam. Walang sino man ang tatanggi rito. Kaso lang, bakit ayaw ng tao ang Islam? Kasi maraming black propaganda, di ba? So, i-assume mo sa sarili mo, dumating sa kanya ang black propaganda, kaya kahit na anong ganda ng paliwanag mo, hindi papasok sa kanyang puso't kaisipan. Kasi nandun yung black propaganda. Muslim, ganito, Muslim, ganoon. Linason sila ng media. Kaya alisin natin muna ang harang. At kapag naalis na yung harang,
Lahat ng sasabihin mo, nasa puso niyan kay Islam, napakaganda pala ng Islam. Paano ba ito yakapin? So, merong isang doktor, sabi niya sa akin, Brother Amin, tuturuan kita kung paano magdawa. So, siya ay international arbiter. Sabi niya sa akin, nagkwento siya ng isang sitwasyon sa Canada. Katatapos lang ng fasting sa buwan ng Ramadan. Sabi niya, imbitahin niyo ang lahat ng mga non-Muslim sa inyong community. Meron tayong Eid party bukas. Kaya dumating na yung kinabukasan, nandun ang mga tao at may mga kasamang mga kaibigan na mga non-Muslim. Sabi ng doktor, sino sa inyo ang non-Muslim? So may mga nagtaas. Tapos meron isang smarting dalaga, tinasya kagad yung kamay niya, parang excited siya. Ganon. Okay, pinapunta niya rito sa harapan. Pagkatapos, sabi niya sa mga tao, ano ang kagandahan na nakikita niyo sa babaeng ito? Positive, di ba? So, lahat ng nakikitang kagandahan ng mga tao na nakakakilala sa kanya, sinasabi ng mga tao, habang sinasabi ito, nasisiyahan yung dalaga. Magandang-maganda yung kanyang nararamdaman. Nasisiyahan siya. Pagkatapos sabi sa akin ng doktor, ngayon, Muhammad Amin, pwede ka nang magdaawa. Nakuha nyo? Inalis mo na yung harang at nung nawala na yung harang, sabihin mo ang lahat ng kagandahan ng Islam, tatanggapin ng kanyang puso't kaisipan. Kaya hindi natin pinag-uusapan dito yung magpaliwanag kaagad ng Islam. Hindi. Kasi napakaganda ng Islam, subhanallah. Walang sino man ang tatanggi rito. Subhanallah. Bakit? Kasi, hindi ko alam kung alam nyo, tugmang-tugma ang Islam sa fitra ng tao. Tugmang-tugma ang Islam sa nature ng tao, kaya wala siyang itatanggi rito. Pagbukas ang pag-iisip niya, tatanggapin niya ito ng buong puso, whatever the consequences. Kasi yun ang nature ng tao batay sa Quran. Yes, kapatid, anong nakikita mo rito sa itong senaryong ito ay nasa digmaan. Nasa digmaan, wasak ang mga bahay nila, sila lang yung natira. Pero ano yung sabi ano yung nababasa nyo rito sa dalawang batang ito? Yes, kapatid, ano yung nababasa mo rito? Hawa at baga, mga... Okay. Yes, brother, ano nababasa mo? Okay, ano yung sa tingin mong sinasabi niya habang kino-comfort niya yung kanyang kapatid na nakababata? Yes, subhanallah. Pangangalagaan kita, walang sino man na makapipinsala sa iyo. Lahat ng tao merong ganitong nature. Kasi yun ang nakalagay sa Quran. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Sumumpa ang Allah sa pamagitan ng nafs ng tao at ibig sabihin, sumusumpa ako, sabi ng Allah, sa pamagitan ng nafs at siya na siyang lumikha nito ng ganap. Siya na lumikha nito sa ganap na kaanyuan. Ibig sabihin, ang bawat tao, meron siyang perfect na nafs. Pati yung mga non-Muslim. So, meron tayong perfectong nafs. Pagkatapos ay ipinakita namin ang mali. Ibig sabihin, ipinakita namin sa kanya kung ano ang mali at ipinakita rin namin sa kanya kung ano ang tama. Nakuha nyo? So, bawat isang tao, meron siyang perfectong nafs. Pero bakit ito hindi umiiral sa non-Muslim? Kasi merong harang. Mga black propaganda. Kaya pag naalis yung black propaganda, naalis yung harang, lilitaw yung perfecto niyang nafs na nilikha sa ganap na kaanyuan. Nakuha nyo? Subhanallah. Subhanallah. Kaya,
aalisin muna natin ang harang sa kanilang kaisipan at kalooban. Gagawa tayo ng paraan para mapasaya sila o di kaya ay mapagaan ang kanilang mga kalooban. Saka kayo magpaliwanag ng Islam. Kasi kahit naning paliwanag mo, magkukwentuhan lang sila, magtatawanan. Hindi sila makikinig. Sayang lang yung pagod natin. Okay? Kaya ang Islam ay punong-puno ng kagandahan. Ibig sabihin, kagandahan ng kaluluwa, kagandahan ng kalooban, kagandahan ng intensyon. Punong-puno ito ng kagandahan sapagkat ang Islam ay tugmang-tugma sa likas na pagkatao natin, fitra. Kaya nga ang isang bata na isinilang ng kanilang mga ina ay nasa kalagayan ng kanilang fitra, pagiging isang Muslim. At kung ano yung dinalang katuruan ng mga propeta, pinakapangunahing katuruan, ang dalisay na pagsamba sa Allah, yun din ang tinataglay na fitra ng mga tao. Kaya tugmang-tugma ang Islam sa nature ng tao, pero paano mo gagawin na matatanggap nila ang Islam sa kapaliwanagan, sa pamagitan ng pagpapaliwanag nito? Alisin mo muna ang harang. At kapag inalis mo yung harang, lahat ay tatanggapin nila sa iyo. Okay po mga kapatid? Kaya sa pakikipag-usap, pawang kabutihan lamang ang iyong sasabihin o isasagawa. Okay? Ang kaparaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kamakala Rasul, ang sinumang naniwala sa Allah at sa huling araw, hayaang magsalita siya ng mabuti or else manatili na lamang siyang tahimik. Applicable din ito sa pakikipag-usap, sa pag-aanyaya sa landas ng Allah. Abdurrahman, pwede bang kunan mo ulit ng isang ano ulit, please? Kaya pag pinag-aralan natin, kahit na sa pinakamasamang tao sa buong daigdig na nilikha ng Allah, ganun pa rin ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Pakibidyo lang kapatid ha. So ito yung nakikita natin. Magsalita ka ng malumanay. Okay? Bakas tanggapin niya ang tinatawag na palaala, pinakamasamang tao, o di kaya ay magkaroon siya ng takot sa Allah.